hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Nakatutok ang Administrasyong Marcos Jr. sa sitwasyon sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila. Alamin natin ang iba pang mga bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga ahensya ng pamahalaan. Nasa linya ng telepono si Lestor Aler. Lestor. Pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa kanyang gabinete para sa situation briefing kaugnay iyan sa naging epekto ng masamang panahon ngayong araw, August 10. Kasama sa naturang pulong sina DILG Secretary John Vic Remulla, DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gashaliana, OCD ASEC Assistant Secretary Lawrence Mina, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at MMDA Chairman Romando Artes. Matapos ang pulong ay humarap sa media ang ilan sa mga kalihim at opisyal ng gobyerno upang mabigyan ng detalye sa naging pulong kasama ang Pangulo. Ayon kay OCD o Office of the Civil Defense Assistant Secretary Lawrence Mina, umakyat na sa 12 ang nasawi dulot yan ng masamang panahon kung saan 2 dito ay mula sa Benguet, 3 naman sa Rizal at Batangas, habang biniberipika pa ng ahensya ang 4 na individual. 8 naman ang nawawala habang 11 naman ang naitalang sugatan. Sa tala naman ng DSWD, umabot na sa mahigit 1.3 million individuals o mahigit 380,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Luis at Maymay na sinabayan ng habagat, kung saan 16,135 families ang kasalukuyang nananatili sa evacuation centers habang 11,363 naman ay nasa kanilang mga kaanak o kaibigan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gachaliana, nagpaabot na ang kanilang ahensya ng 54,370 family food packs na naipimigay na ng ahensya sa mga LGUs, habang nasa 4,980,000 at 95 ang stock nila ng family food packs mula iyan sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa sitwasyon naman ng baha sa Metro Manila, binanggit ni MMDA Chairman Romando Artes na maraming lugar sa NCR ang hindi na nakaranas ng malalang pagbaha, gaya ng ilang lugar sa Camanaba area. Ilan din sa mga pangunahing kalsada sa NCR ang passable naman para sa mga motorista sa kabila iyan ng pagbaha sa ilang mga kalsada. Aniya, nakatulong ang paghupa hanggang sa walang pagbaha sa ilang lugar dito, lalo na sa Metro Manila, dahil sa programa ng pamahalaan na Oplan Kontra Baha. Dahil dito, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipinag-utos ni PBBM ang tuloy-tuloy na ginagawang intervention ng kagawaran sa mga apektadong lugar ng masamang panahon. Kasama na aniya rito yung declogging ng mga waterways at drainages, habang sinisiguro rin ng DPWH na operational ang mga pumping stations lalo na dito sa Metro Manila. Sa ngayon ay patuloy naman ang monitoring ng DOST Pag-asa sa magiging susunod na lagay ng panahon. Pero ayon kay DOST Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, unti-unti nang mababawasan ang pag-ulan at inaasahang magiging maayos ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Mula rito sa Malacanang, ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Lestor Aler. Balikan natin ang probinsya ng Cavite kung saan nasa 10,000 individual ang apektado ngayon ng habagat. Live, magbabalita si Justine Ignacio. Justine. Apektado ang higit kumulang 10,000 katao sa Kawit, Cavite matapos manalasa ang mga malalakas na pag-ulan bunsod ng habagat. Ayon mismo yan sa panayam ng PRTV News kay First District Representative Jolo Revilla sa Barangay Hall ng Barangay Marulas, Kawit, Cavite nitong Lunes, August 10. Ayon kay Revilla, tila kakaiba ang tubig na bumaba sa Kawit ngayong taon. Paliwanag naman ni Revilla, ang Kawit kasi anya ang pinaka-catch basin o binabagsakan ng tubig mula sa upland areas. Samantala, sinabi rin ni Revilla na may epekto sa pagbaha ang ginagawang Calax sa Cavite. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang ginagawang pamimigay ng tulong ng munisipalidad ng Kawit para sa kanilang mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha. Pakinggan natin ang tinig ni First District Representative Jolo Revilla. Siyempre, hindi pa din natin masabi kasi naglabas na ng statement yung Calax eh. Yes, yun po. Yeah. May epekto. May epekto dahil nagdagdag ng lupa. Di ba? So, yun yung naging problema. May mga natakpan din silang mga drainage pero sabi nila nakikipag-ayos sila ng inspection nila sa DPWH. Pero so far, nakikita namin dito may epekto din yung sa kanila. Sa
ngayon, Maan, ay nandito pa rin tayo sa Gahak dito sa Kawit, Cavite at inaabangan naman natin ang pagdating ni DSWD Secretary Rex Gatchalian dito para nga doon sa ipamimigay na iba pang mga family food packs. At yan na muna ang latest sa mga oras na ito mula rito sa Gahak, Kawit, Cavite. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Justine Ignacio. Sa San Mateo, sa lalawigan ng Rizal, nagsagawa ng aerial inspection ang lokal na pamahalaan doon. Sinalabas na video ng LGU, makikita ang lawak ng pinsala ng pagbaha sa Patiis Road, Barangay Malanday na hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan. Makikita rin na nagbabangka na ang ilan habang pinasok na ng baha ang isang kumpanya. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nadadaanan ang naturang lugar. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.